Sampung barangay pa raw sa Valenzuela ang lubog sa baha. Kaya ang lokal na pamahalaan hihilingin daw na ipagpaliban muna ang pagbubukas ng klase sa lungsod. Para sa update magbabalita si Ria Fernandez mula sa Valenzuela. Ria, nasaan ka ba eksakto sa Valenzuela ngayon at kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, kasalukuyang Wawang Pulo National High School tayo dito sa Barangay Wawang Pulo ng Valenzuela City. Kasama natin si Mayor Wes Gatchaliano. Itong paaralang ito, isa ito sa mga nagsisilbing evacuation center ng mga taga-Valenzuela na binaha. Ito ang dahilan kung bakit si Mayor Gatchalian kagabi ay inirekomenda na niya at inanunsyo na rin niya actually ang pag-urong ng araw ng pasukan ng mga klase sa lahat ng pampublikong elementary at high school dito sa Valenzuela. Kasi sa 82 na evacuation centers nila, kalahati doon o mga nasa 40, mga pampublikong paaralan. Kaya yun ang nakita nga paraan ni Mayor Gatchalian para magbigay daan hindi lamang doon sa mga nananatili pa sa mga evacuation center, kundi doon sa clearing operations. Kasi gaya nga ng sinabi natin, Cheryl, no? 10 o higit pa na mga barangay dito sa Valenzuela ang lubog sa baha. So, kung i-request for na maurong yung pagbubukas ng klase, gaano katagal ang hihilingin ng LGU? Cheryl, mula yung originally July 29 ang opening of classes sa mga pampublikong paaralan, August 5 yung announcement ni Mayor Wes Gatchalian. Actually, inanunsyo na niya, no, effective dito sa Valenzuela, August 5 na daw ang simula ng klase in all public elementary and high school. Kakailanganin daw kasi na yung panahon na yun mula ngayong araw, moving forward up to August 4 para malinis yung kapaligiran. Kasi kapag humupa na raw itong baha sa higit 10 barangay nila, yung clearing operations naman yung kanilang haharapin. Ria, gaano pa kataas yung level ng tubig baha diyan sa mga sinasabi mo pang lugar na hanggang ngayon ay lubog pa rin at bakit ganun katagal mag-subside? Okay. Dito sa Barangay Wawang Pulo kung saan nandito tayo sa mga sandaling ito, nakikita ko ngayon yung mga evacuees na tumanggap ng ayuda mula sa lokal na pamahalaan ng Valenzuela ay sinusuong ang hanggang tuhod na baha. May hagdanan papunta kasi dito sa parang gymnasium ng paaralan. Pero pag binaba nila ito, hanggang tuhod yung lalim ng baha. Kanina, yung mga nilibot natin, katulad ng Barangay Palasan at saka doon sa isa pang barangay, no, nagkaroon din naman ng kaunting paghupa na ng baha. Mineasure yun o sinukat yun ni Mayor Gatchalian mula daw sa kahapon o noong mga nakaraang araw nakasagsagan ng bagyong Karina, mga nasa hanggang bewang daw yung taas, no? 2 to 3 feet yung taas ng baha. Pero kanina nung sinukat niya, mga nasa 2 to 3 centimeters na lamang. Cheryl? Ano daw ang dahilan bakit nananatiling marami pang baha dyan sa Valenzuela? Dinescribe ni Mayor Gatchalian na perfect storm yung nangyari sa kanila dito sa Valenzuela, no? Una sa lahat, napakababang lugar daw ng Valenzuela, catch basin siya. Katabi niya maraming mga ilog. Isa na rin yan yung na-report natin, yung Maykawayan River, no? Yun yung boundary nila ng Valenzuela at ng Maykawayan. Kapag namagayon, ay talagang aapaw sa mga mas mabababa pang lugar ng Maykawayan, Bulacan, kagaya ng Valenzuela. Sumabay pa kasi nung mga nagdaang araw yung pagpapakawala ng tubig ng mga dam. Tapos nag-high tide pa daw. At isa pa, Cheryl, kanina sa paglilibot nga, no, sa isang barangay dito sa Valenzuela, nung sinilip niya yung pumping station, okay, gumagana. Pero ikinagulat niya na sa isang bahagi ng Polo River, yun yung tawag doon sa ilog na kung nasaan yung isa sa mga pumping station ng Valenzuela, may nakita siyang mga sira-sirang tiles at saka mga construction materials. So, ang tingin niya talagang nagda-dump, naging illegal dump yung ilang mga residente doon ng construction materials, no? Pinaiimbestigahan na niya yon para malaman kung ano ba talagang punot dulo ng mga nakatambak na sira-sirang tiles at construction materials sa tabi ng ilog. At sabi nga niya, isa rin yon sa mga sanghi kung bakit barado ang lahat ng drainage sa daan ng tubig. Yung mga basura pong itinatapon ng ating mga kababayan. Cheryl?
Ria, in total, gaano karami pang pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers? Kumusta ang kanilang sitwasyon at yung pagbibigay tulong ng LGU? Aha. Kanina humingi tayo ng update mula sa LGU, no, pero hindi pa sila makapagbigay ng eksaktong numero dahil ongoing daw yung kanilang assessment. Basta daw mga nasa 82 ang evacuation centers nila na okupado ng mga binaha dahil sa bagyong Karina at kalahati doon ay mga pampublikong paaralan. Cheryl? Maraming salamat at mag-ingat kayo, John Ria Fernandez.